Ngayon mga kababayan, eto na tayo. Unahin natin yung mga congressman, mga senador. Tina B, shoutout sa iyo. Mga senador ho, mga boss chief sir, na mga kakasuhan. Imbestigahan nito. Aha. Ilang miyembro ng bagong Senate Blue Ribbon Committee ay sinasangkot din sa flood control scandal na Dali. Di ba Pia Cayetano yun? Pia Cayetano ang bagong di ba? Nakatalaga sa Senate Blue Ribbon Committee. Sino kaya? O baka yung mga miyembro? imbestigahan nito. Nakatutok si Sandra Ginaldo. Mula nang iupo nila bilang Senate President si Senador Alan Peter Cayetano na bakante ang mga komite sa Senado, kabilang ang makapangyarihang Blue Ribbon Committee. Ito pa naman ang nag-iimbestiga sa mga flood control scandal at mga sangkot dito at ilang beses pang pinagtalunan. Si Marcoleta, yung kay Marcoleta, plunder naman yung kay Marcoleta. Di ba? Kay Jinggoy, flood control. Tsaka mga ghost project. Kay Cheese, ganun din. Kay Villanueva, ganun din. Lalo na mga naging chairman nitong Senador Rodante Marcoleta at Ping Lacson. Ngayon si Senador Pia Cayetano na ang upong chairperson nito. Pero ang tanong ngayon ng marami ay kung paano sila mag-iimbestiga. Lalo't may miyembro ng komite na isinasangkot mismo sa flood control. Jigwis! Anak ng putik talaga tong mga may majority na ito. Makakapal ang mukha talaga, no? Grabe ho mga bossing. Kaya nasasabihan na worst, na worst Senate itong 20th Congress eh. Jingo Estrada nandun. Scandal. Partikular si Senador Jingo Estrada na nakatakdang sampahan ng kasong plunder at malversation sa Sandigan Bayan dahil dyan. Gayon din si Escudero. Grabe. Walang niya itong mga majority na ito, mga bossing. Dere mo yung mga iniimbestigahan at ito na nga po, mga makakasuhan na nga po sa mga flood control mga skandalo na ito. Sila pa ang inupo bilang mga miyembro. Imbes na, pasensya na, Cheese. Okay, alam namin, nasa majority ka, pasensya na. Ano pangalan nito? Si Jinggoy Estrada. Alam namin, nasa majority kayo. Pero, kailangan muna natin ng delikadesa dito. Hindi muna kayo kasali dito. Kasi, ang iimbestigahan nito, yung mga flood control na kayo ay nasasangkot at nasasabit. Sana man lang ganun no? Pero hindi. Sila pa ho yung mga miyembro. Na iniimbestigahan naman ng Ombudsman dahil sa papel niya sa 2024 at 2025 national budget. Partikular ang pagpasok umano ng flood control budget sa small committee. Sinisikap pa namin hinga ng payag sila Estrada at Escudero. Ibang klase. Sabi ng founder ng Cereza Force, nagkakalokohan sa Senado. Totoo. Gayon Lalo hong babagsak. Yung 27% mga kababayan na ibinagsak ng trust ng mamamayang Pilipino dito sa Senado, malamang po maging 40% ho yan dahil sa malalaman na ganito. Diba, John J. Jason, sabi ni Tina B, tawag dyan, tigas ng muka. Correct. Sabi ni Salty R, Salter, big birds of the same feather flocks together. Grabe. Mapapagrabe ka na lang dito. din si Senador Cayetano. Tiyak na ring mapupunta sa mga majority senator ang ibang mahalagang komite. Kakausapin pa ng Senate President ang minority bloc para sa mga komiteng kabibilangan nila. Sa kabila naman ng tensyon sa Senado, Sabi ni Ram Mejida, dapat no more Senado, kalokohan na, pati corrupt. Malamang nga ho kapag kaganyan ang nangyari mga bossing, ma-demolish o matanggal yung Senado. Baka dagdag pabigat na lang po sa mamamayang Pilipino itong mga senador na ito. Hindi ko nila lahat. Marami dyan totoong nagtatrabaho, kaya lang madadamay dahil doon sa mga kawalangyaan itong mga ibang mga senador dito sa 20th Congress. nitong nagdaang mga araw kahit sa mismong plenaryo, kanina nagkaroon naman ng pagkakataon para mapangiti ang mga mambabatas ng tumayo si Senador Lito Lapid para linawin na nananatili siyang bahagi ng minority. Aray ko po. Kasi di ba, nasan si Lito Lapid? Bakit hindi sumipot si Lito Lapid? Ayan.
nandoon pa din sa minority ho, mga kababayan. Akala nila magiging 14 na ho sila. Eh di ba nga, ang ginagawa pa nila kay JBRC to, inaalok nila bilang majority leader upang masigurado na 14 sila. Eh wala. Tinablaho din sila. Kaso ang ginawa pa ay sumapi pa sa minority din. Mananatili po ako sa minority. Sabi ni Alan Paulino, dami palang mga sindikato panahon ni Digong, lahat ng mga senador. Sabi ni Albert, kaya nga 13 Judas, walang matino sa kanila. Bro, at hindi po ako alis dito. At yung pong motion ni Senator Subiri kahapon ay sinusuportahan ko po. Hindi ko lang po ako nakapagsalita kahapon. Kala ko may botohan. Ngayon pala ay wala naman. Hiling ko lang po dito sa Senado, sana magkaisa tayo. Nasaan ang bagayan? Your manifestation is noted and wala ka man sa majority Ang plastic ni Cayetano, no? Ni Peter Cayetano. Napaplastikan ako dito sa mga galaw ni Senator Lito Lapid, nandiyan ka parate sa puso namin. Gusto ko lang magpasalamat kay Ano yan? Ano na yan? Boring na yan. Alisin na ho natin, mga kababayan. Ngayon, no, mga bossing, puntahan natin. Yung isa sa kinakasuhan naman po na senador, wala pong iba kundi si Rodante Marcoleta. Sa 13 senador sa mayorya ang naharap sa mga kaso Ayan yung sinasabi ko sa inyo kahapon na 8 sa mga majority na mga senador ay may mga kaso. reklamo o investigasyon. Isa sa kanila, si Senador Rodante Marcoleta na pinai-issuehan ng precautionary hold departure order ng Ombudsman sa Sandigan Bayan. Aray, bawal nang lumabas si Marcoleta. hindi muna makakalabas ng bansa si Rodante Marcoleta. Sabi ni Rams Mejida, panay focus o hocus pocus na everyday no more work buladas. Lahat people power para sa mga makulong ang mga korap. Dahil sa mga reklamong plunder at indirect bribery laban sa kanya. Ang sagot ni Marcoleta sa Balitang TV, Sandra Aguinaldo. Dahil sa pagtanggap umano ng 75 milyong piso mula sa 3 donor noong January 2025, January 2025, biruin nyo yun. Siguro ito yung sinasabi ni Marcoleta kasi ginamit niya ito para po pang maiiwas. Doon sa sinasabi na, hindi mo isinulat yung mga kaibigan o yung mga nag-donor sa iyo nung panahon ng kampanya, no? Hindi mo isinulat doon sa source mo. Para maiwasan niya yon, ang ginawa, ang sinabi nila, hindi naman po hindi naman po panahon pa ng eleksyon yun Bago pa lang mag-eleksyon yun. Kaya January, mga kababayan. Yari siya. Tumatanggap pala siya ng pera, 75 million, no ha? Tumatanggap siya ng pera sa panahon nang siya ay congressman. Kaya pala magkasama at kaya pala, no, si Marcoleta at itong si Mike Defensor, mga kababayan, ay ipresenta si Gutesa. Magkaano na sila? Magkasama na sila. Maaari posible na yun yung kapalito, mga bossing. Yung mga pagpapalusot sa mga ganyan, kaila Orly Gutesa, di ba? Sa kapangyarihan ng senador na Marcoleta.